tayo po ay nababahala tsaka nakikisimpatya sa mga magulang ng mga biktima ng shooting incident dyan sa Tacloban. This is, of course, very remote at that, but still, um, ma nakakalungkot na insidente po na nangyari sa loob pa naman ng eskwelahan. Ang Opo. term na ginamit. Siguro marahil yan, baka carry over na yan. Siguro maalitan sila last school year. So nagkaroon ng bakasyon. And then naulit ditong bagong pasukan na naman na insidente. So malamang yung mga pangyayari ngayon. So hindi yun ang masaklap na pangyayari kasi mga ganito na bagay nga, especially bullying at that. So, nakakalungkot ika nga. So, ang nangyayari dyan kasi una, sabi nga is limit, ilan lang daw ata, is atang gwardya, and then maraming exit na kwan sa school. Opo. So, unang-una sana, if the principal and the administration very careful, syempre dapat at much as possible isa lang ang or dalawa, bibi sa harap, sa likod na magkaroon ng entrance and exit na sa schools dapat sana. Kasi syempre number one, ang gwardya katulad yan, isa, hindi natin alam kung bakit isa ang naging gwardya sa school natin. Kasi sa ating school naman, ang gwardya is pwedeng contractual basis based on the local school board fund, yung SEF ng munisipyo. Kasi 1% of the 1% of the I think sa amilyar natin is going to the local school board fund or 1% of something na pupunta sa local school board fund. Yun nga po, ang kwento, tingnan natin kung paano nila nakuha yung baril. May mga minors yan eh. So they are not allowed to carry firearms. Pag carry firearms naman, meron kang permit to carry such firearms. At least loose firearms ang tawag natin dyan. Yung mga firearms unregistered na firearms yan, mga loose firearms natin. Saan nila nakuha? Yung nga, this is very kwan naman, thorough investigation na mangyari sa kapulisan. Dapat din ang mga magulang, very observant sila. Sa mga bata, pagpasok, pag-uwi. Kasi dapat yan, subaybayan din nila na baka yung bata, meron ng dinaramdam yan, akala nila pumapasok, pala hindi. Nandyan lang sa school, nakatambay, o nasa labas ng school, nakatambay, pero umualis ng bahay, umuwi ng bahay. So, titingnan din nila kasi makikita mo naman yung bata, there is a fear. Kung talaga mayroon siyang iniiwasan, makikita mo rin yung bata, there is a fear sa kanyang dibdib, sa kanyang mga aura, bago umalis ng bahay. So, dapat yun. And then, tanungin nila yung bata, anong nangyari the whole day? Kasi ganun, may mga bata, especially, mga gadget na tayo na talagang yun din ang isang nagdi-disrupt sa mga pag-aaral na bata, the way mga gawain niya, gano'n. Dapat makipagtulungan din itong mga kwan natin, itong mga kapulisan na mag-assist kung pwede. And then, siguro may mga multiplier force natin, ng mga organization na pwede natin siguro itap sana rin na mag-assist, especially sa pasukan and then sa dismissal sa hapon. Mga organization na pwede natin itap kung pwede sana. Through the initiative, the school sana. Kasi hindi naman lahat, kung ilang population, kasi titignan din natin dyan, yung population ng school din eh. Kung gaano ba karami. Yun nga po. And then, kasi hindi pwede mo rin kapkapan eh. Kasi syempre, bawal yun eh. Kasi properties niya. Unless na yung bata is willing to kapkapan yung kanyang knapsack, bag, and whatever na pwede. Kasi, maski sa mga matatalim na bagay, pwede nila itago. Kumbaga, anywhere. Yung mga liabi ba na liabi na mga
mga sinisiksik sa daliri, mga ganon ba? So, yung mga bagay na ganon na pwede manakit sa kapwa nila. Okay po. So, yan po. Maraming